Hello mga bless, hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan. Basta ang alam ko late na ako dumating dito sa shop. Paakit pa lang ako sa hagdanan, alam kong dumating na siya. Naamoy ko na kasi perfume niya, paakit pa lang. Grabe kasi pabango ng babae ito na para bang meron siyang pabrika na pabango. Yung tipong kahit umalis na siya, tumatambay pa rin yung pabango niya sa ilong ko. Every time talaga papa-appointment siya, pag open pa lang ng pintuan, alam kong siya na yun. Kahit hindi siya magsalita. Kasi ba naman kabisadong ko na yung pabango niya. Medyo nakakaya nga ito i-share ko sa inyo. Dumating kasi ako dito sa shop na hindi pa naliligo. Every morning kasi ang dami kong ginagawa. Kaya hindi ko na malaya ng oras. 11 AM ang time namin, 10:30 nasa bahay pa ako. At dahil meron pa siyang old extension, binabaran ko muna siya bago ako maligo. Sobrang ako na-amaze sa client kong to. Every month nga siya magpagawa and tingnan niyo yung lashes niya. Parang bago pa, parang wala pang bawas. Iniisip ko nga baka meron siyang ritual lang ginagawa. O baka naman hindi siya naliligo. Ganun talaga kapag marunong ka mag-alaga. O siya, ibababad ko lang muna to ng 10 minutes. So dapat, 10 minutes tapos na ako maligo. 2,000 years later. Tapos na ako maligo, hindi na para. Ito sa inyo kung anong ginawa ko sa CR. Bago nga ako magsimula rito, inaayos ko muna rito, ipakikinggan ko. Gusto ko yung sound sa mga Pornhub. Gusto ko kasi makinig ng mga nakakatakot ng kwento habang gumagawa. Parang naman hindi tayo antokin. Anyway, balik na natin sa ating ginagawa. So sa part na to, ay tatanggalin ko na yung mga binabad natin sa kanya. Hindi para ibabad natin ng 24 hours. Sobrang ganda ng remover cream ng Jilin. Kahit ata ba to ay kaya niyang durugin. Hindi nga ako nagpapanik na gagamitin to. Kasi it's organic nga ne. Bawat hugot ko ay walang nasasabang natural lashes. Ibig sabihin doon, tamang application natin. Pagdating sa removal, ay naglalaan talaga ako ng oras. Hindi para magmadali. Para may iwasan ko din talaga na may masabang natural lashes ni client. Hindi ko na binidyohan yung isang mata kasi ganun din naman yun. Kaya dito na kayo sa part ng lash bar. Anyway, bago din naman ang packaging ng lash shampoo nila, hindi ko muna ginamit kasi meron pa ako nito. Hindi para itapon. At matagal-tagal pa ang kasunod nito. 2 beses ako mag-lash bar kapag galing ako sa removal para tanggal pati dumi ng kahapon. What? Ganun talaga pag gusto mo linisin ng isang tao. So ayan, meron naman tanatirang residue. Huwag ka magpanik kasi basic lang yan. Kuha tayo ng cotton buds and basahin lang natin ng water at dahan-dahan natin siya ipahid. Namnamin natin ng bawat sandali. Ganun din sa kabila at same lang din ng procedure. Pero panibagong cotton buds ito. And brushin natin siya ng maigi gamit ang binigay din sa atin ng Jilin. Alam niyo ba mga kablas, i-share ko lang sa inyo. Grabe magmahal ng Jilin. Kasi minsan nagre-request ako sa kanila at ayun, binibigay din nila at sobra-sobra pa. Kahit nga walang kinalaman sa lashes, binigyan nila ako ng patches sa buhok. Heavy duty binigay sa atin na para bang magkatayo tayo ng salon. Tapos binigyan pa nila ako ng cookies. Inaante ko na nga lang nabigyan ako ng bahay at lupa. Anyway, sa part na to, maglalagay na ako dito ng small tape para hindi maglabasan ng mga bottom lashes. Kasi minsan pasaway sila, labasan sila ng labasan. Ewan ko ba? Hindi magsitigil. It's time to mapping na. So, ang ipapagawa naman niya ngayon ay wet lash. Last time kasi ay nagpa-customize siya. Sinigurado ko mabuti sa kanya kung ang gusto ba niya ipagawa ay wet lash kasi ang gusto daw niya ay makapal. Last time ang pinagawa niya kasi ay customize. Makapal ang nasa ilalim at medyo konti lang ang ibabaw. Ayan, nilapit ko na si inyo para makita ninyo maigi. Yung iba kasi kahit nakikita na nagtatanong pa. Ito na naman tayo sa size. So, ang base natin ay 12, 11, 10, and 9. At ang middle and top plus 2. Kayo na ang mag-plus, hindi na para ako. Tamad yarn. Extreme glue ang gagamitin ko, hindi yung isa. Kasi hindi kami compatible. Doon siya sa far away. Idagdag ko pala sa Hannes reviews ko doon sa isang lash glue ng Jilin, which is yung beginner lash glue. So dahil pang beginner lash glue siya, kailangan mo siya i-hold bago mo siya bitawan. Chinek ko siya, tinesting ko kung matatanggal ba siya. So eto na, habang chinecheck ko siya, ang pag-check ko kasi ay hinahatak-hatak ko siya at hindi ko siya napansin na nasasaktan na pala yung kliyente ko. Wag niyong gagawin nyo. Kasi ako hindi ko na uulitin. To cut the story short, maganda yung lash glue ng Jilin, yung bago, which is yung pang beginners nga. Kapag nag-set talaga siya, ay nakadikit talaga siya, intact na intact siya. Kaso nga lang, hindi kami compatible kasi mainipin ako. Kaya dito tayo sa extreme glue. Yung ginamit ko dito na lashes ay yung individual na Jilin. Yung ginagamit ng pang volume, ginagawang handmade. At yung thickness niya ay 0.05. Gusto ni client ang makapal, kaya lahat ng natural lashes niya ilalagyan natin. Syempre, hindi kasama dun ang mga baby hair. Hindi para pilitin lagyan kasi babagsak lang yan siya. Kumbaga, pag hindi pa hindag, huwag pipitasayin. Kapag gusto mo rin magandang retention, ilagay mo ng maayos. Yung extension na ilalagay natin, pwede mo siya ilagay na patap, yung ilalagay mo siya papatong, pabottom, pailalim, and paside yung pagilid. Ako ang paborito ko, yung patagilid, ay esta yung pagilid pala. Medyo naiinis nga ako dito sa una ko nilagay kasi para siya nakadikit sa skin pero hindi yan siya. So I decide tatanggalin ko siya. Dahil isa lang naman yan, hindi na para mag-removal cream pa. Banana peel na lang ang gagawin ko. Ang kailangan natin dyan ay 2 twister. Yung isang twister ihawak doon sa natural lashes. Yung isang twister ihawak doon sa extension. Maghihiwalay mo na sila ng dahan-dahan para anong babanat ng banana. Ganon. Huwag kang matakot na baka masaktan si client. I-make sure mo lang talaga na hawak-hawak mo silang parehas bago mo sila paghiwalayin. Isang oras at kalahati ko siyang ginagawa pero isang mata pa lang natatapos ko. Kala niya madali pero hindi yan siya. Maraming pagsubok pagdadaanan ninyo. Maraming pasensya dapat yung gawin. Maraming ihi na dapat yung ilabas. Maraming tubig na dapat yung inumin. 2 horror story ang matatapos ninyo bago nyo ito matapos. Ang ganitong set, hindi para magmadali. Kapag nagmadali ka, pangit ang kalalabasan. Binabrush ko na lang din siya ng maigi para bago ako lumipat sa kabilang mata, tapos na ako dito. Hindi na para balikan pa ang kahapon. Halos 3 oras ko siyang ginawa na para bang buong araw ko sa kanya ko lang nilaan. Ay hindi ganun. Siya lang yung client ko ngayong araw kasi ibang client kay JM na. Sabi ko nga sa inyo kung natatandaan ninyo, gumagawa lang ako kapag ako ang request. Pag hindi, ay di ako pupunta. Before ko tanggalin yung mga gel patch, ay binabrush ko siya ng maigi. Kung sakali may malagas na 1, 2, 3, huwag ka magpapanik. Na para bang magugunaw ang mundo. Kung
maraming malagas ay diyan kakabahan. Hindi para umiyak. Lagyan mo lang ulit yung mga natanggalan. Hindi para ibalik ang mga natanggal. Bago ang ilalagay natin. Para mas matagal ang retention, lalagyan natin siya ng super bond. Pero minsan hindi na ako naglalagay nito kapag si client ay nagluluha. Dahil nga namumuti. Ito na yung pinaka-satisfying. Ang tanggalin ang gel patch. Kasi alam mo tapos ka na. Isa rin ito sa kinagandahan ng may gel patch siya kasi pag tinanggal mo hindi masasaktan si client. At madali lang siya tanggalin kahit siguro nakapikit ka ay kayang-kaya mo. Before ko pa dilatin si client ay nililinisan ko muna yung parte na may gel patch o yung may eyelash tip na pinaglagyan ko para matanggal natin yung bakas ng kahapon. Ito na hindi para patagalin pa. Ito na nga yung result na nagawa natin yung pinagpaguran ko. Hindi pwedeng hindi ko ito ipapakita kasi mga ganitong gawa ay pinapakita. Kailangan ko ipakita sa buong mundo na para bang buong mundo ang nanonood sa'yo. Kung gusto ninyo ng ganitong set, message na kayo sa amin. Hindi para magdalawang isip pa. Anyway, bago ko tapusin ng video ito, gusto ko lang sabihin sa inyo, meron kasi akong binili na bagong set, ang gel polish, at meron kasi ako dito mga gel polish na pwede ko nang ipamigay, at mga ibang gamit sa pagni-nails, at syempre meron dito kasama mga pang lash lip, at pang brow lamination. Ang problema ko kasi, hindi ko alam kung kanino ko to ibibigay. So naisip ko, ibigay ko na lang to sa isa sa mga followers natin, nung hindi maarte, kasi nga, pre-love na to, at gamit na to, and hindi naman sobrang obvious na obvious. Ibibigay ko to sa deserving talaga, at hindi yung maarte. So may gusto nito, mag-comment lang kayo ng mine, at bakit ko dapat ibigay sa inyo to. Pero dapat naka-follow ka sa atin at syempre dapat i-share mo rin to ang video ito. So yun lang. Thank you for watching. Bye!